Bible, please, in Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Are you happy tonight? Shall we all stand up, please, and respect to the Word of God? Matthew chapter 16. Basahin po natin verse 18 to 19. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong Bible. Nakuha niyo na po, give me a loud amen. Verse 18, And I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo na maayag po ngayong gabi, ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Dalangin po namin, makita po namin ang kahalagahan ng aming relationship sa inyo through the church. Patawad po sa aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated, please. Ang ating pag-aaral po ngayong gabi, it's about the church. I said, ang pag-aaralan po natin gabi, it's about the church. Huwag natin kalilimutan mga kapatid, don't forget that our relationship with the church will be determined by our understanding about the church. Kung ano yung ating pagkakaunawa, yung ating relationship sa church, ay depende kung ano ang pagkaunawa natin patungkol sa church. Ang church po, church is not the building. Hindi rin po ito yung group of people or Christians na nagba-Bible study sa bahay. Hindi po yung church. Sapagkat sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. That rock is Jesus Christ. Thou art Peter. Peter is a stone. And rock is Jesus Christ. Kaya ating makita po rito, mga kapatid, na yung word na church, yan ay mula po sa word na ecclesia. Ibig sabihin ay called out assembly. It is not just a group of Christians. Kaya ngayon marami mga grupo. CCF, iba't ibang mga denominations, iba't ibang mga Christian group. Pero, Christ Himself, during His earthly ministry, He established His own church. Nasabi, upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, during the time, meron ng existing assembly, but it is not Jesus' assembly. So He said, I'm going to establish my own. I'm going to build my own assembly. Kaya tandaan po natin, kaya sabi nyo sa Acts chapter 2 verse 41, Then they that gladly received His word were baptized. And the same day they were added unto them. That word them is the church. Added unto them. Such as, and added unto them about 3,000 souls. Kaya nga po, ating makikita na ang local church is made of saved, baptized believers. Yung word na church ay na-mention sa Bible 110 times. Opo, ang una po makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 3. Then sabi ng Bible, chapter 3, 1 Timothy chapter 3, and verse 16, 15 to 16. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is what? The church of the living God, the pillar in the ground of the truth. The pillar in the ground of the truth. Ibig sabihin, ang katotohanan ay magmumula sa church na yan na itinatag ng Panginoon. Sapagkat yan ang haligi at suhay ng katotohanan. Look at verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, and justified in the spirit,
send up angels, spirits unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Marami mga verses po na magpapatunay na ang Panginoon ay nagtayo ng church. Pwede yung basahin Ephesians 2:19, 1 Corinthians 1 verse 2, and then 2 Corinthians 1:1. Basahin nyo lang sa bahay po. So, ang Panginoon ay nag-set up talaga siya ng tatlong institution. Number one institution that God established is the home. Huwag nating kalilimutan ang kahalagahan ng tahanan. Ang gumigiba ng tahanan, the one that destroy home, is Satan. He is the destroyer of the home. Pero God is the one established the home. That's number one institution. And then, the government. Yun ang itinayo ng Panginoon. Government. And then, ang pangatlo ay ang church. At tandaan natin, sa church, ibinigay ng Panginoon yung dalawang ordinances. What are the two ordinances? Baptism and Lord Supper. Hindi po yan ibinigay sa individual apostles. Hindi yan ibinigay sa pastor o sa gobyerno. Hindi yan ibinigay sa tahanan. Ibinigay yan sa church. Na ang bawat sumasampalataya ay mabautismuhan. Kaya yung church ay binubuyan local assembly. It is a local assembly. There is no such universal church. There is a family. That's the difference of the family of God. The family of God, all Christians, maybe they're not Baptist, because it's not only Baptist will go to heaven. Kahit na sila hindi Baptist, pag sila tumanggap kay Kristo, they'll go to heaven. Sapagkat yung tulisan sa cross, hindi siya nabautismuhan. Meron kayong bautismuhan yung nakapako sa cross. No? So, makita po natin mga kapatid na yung baptism in Lord's Supper. At ang Lord's Supper naman, yan ay local church activity. At exclusive po yan sa mga members. Hello? Members only. Hindi basta Kristiyano. Members only. It is a church ordinance. Parang city ordinance ng San Pedro, maaaring wala sa Binyan. So, ang nakakasakop lang yan ay San Pedro. Ganon din po. Ang church ordinance, ibinigay. Kaya you can trace the church kung saan galing yan. Iisa lang ang pinanggalingan natin doon sa church sa Jerusalem. Yung itinayo ng Panginoon. Para po yung sino lang ang sinabihan ng Panginoon, go and multiply? Adam and Eve. Are you listening? Adam and Eve. Sa mga kapatid, pag hindi mag-asawa, hindi dapat. Wala siyang authority. Ang may authority lang yung husband and wife. Hello? At ganun din po, ang binigyan ng authority to preach the gospel, to evangelize the world, is the local church. Masalamat sa Panginoon that we can trace it back to Jerusalem. At tandaan po natin, sa church, number one, Christ is the head of the church. Christ is the head of the church. Hindi po yung Vatican. Si Kristo ho ang head. At si Kristo po, hindi siya nagtayo ng church sa Roma. Kahit po si Pedro, hindi yan nakarating ng Roma. Ang nakarating ng Rome ay si Pablo, hindi po si Pedro. Kaya hindi pwedeng maging unang papa si Pedro. Hindi siya nakarating ng Roma. Bakit tahimik kayo? So, Christ is the head. Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya yung authority
ng husband sa kanilang pamilya ay napakahalaga. Ikaw yung head ng family. The husband is the head. But the wife is not the neck. Because the neck turns the head. Are you listening? Yung neck, bahagi pa yan ng ulo. Saan ka nakita ang leeg ng walang ulo? Linta yun. So, sabi diyan, Jesus is the head of the church. And then number 2, the church is to be subject to Christ. Kailangan yung church, sapagkat siya ang head, tayo nagpapasakop sa Kanya. Sabi ng Bible doon sa Ephesians 5:24. Ephesians 5:24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Alam mo yan, yung home, inahalin tulad sa church. Na ang church ay dapat maging obedient sa Panginoon. At ganyan din yung wife, submit unto your own husband. Tahimik yung mga husband. So, Christ is the head. The church is to be subject to Christ. Number 3, Christ builds the church numerically and spiritually. Siya nagpapalago by numbers at saka spiritually. Matthew 16:18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ho matatag. Sabi, even the gates of hell, kahit impyerno, ay hindi pwedeng sirain ang simbahan. Kaya mahalaga yung responsibility ng leader. Alam niyo ba mga kapatid, pag tayo nagsusulwining, nakikipag-agawan tayo sa Diablo. Sa Thailand, mga Buddhist ang tao. Si Buddha ang kanilang kinikilala. Akala mo doon yan, inborn yan doon, na brainwash sila. Ay para din dito, na brainwash ang mga Pilipino, na si Maria ang ina ng Diyos. Anong kaibahan yan? O Muslim, si Allah. Kaya magpasalamat tayo, dapat makita natin yung blessing and mercy ng Panginoon sa atin. So, ating makita dito, yung church is a group of baptized believers in a community na dapat tayo ay mayroong pagkakaisa. Kaya mayroon tayong church covenant. As a church, meron tayong church covenant. Saan tayo nagkakaisa? Maaaring hindi tayo personally pari-pariho. Merong gwapo, merong mas gwapo. Merong maganda, merong mas maganda. Hanggang doon lang tayo. No. Merong tao na lagi nakasimangot. Merong tao na lagi nakatawa. Alam niyo ang gusto ko sa Thailand? Ang tawag sa Thailand, it is a land of smile. Lahat ng nakangiti doon. Nakakatuwa. Yung naglilinis ng hotel room. Sawadee ka. Ay, binigyan ko ng tip. Sabi sa akin, kapon ka. Sabi ko, hindi naman eh. Yung kapon ka, thank you yun. Tawa-tawa kayo. Pero land of smile. Yung mga waiter, waitress, nakaka-smile lagi sila. Mas maganda naman kasi tingnan yung nag-i-smile kasi nakasimangot. Nakala mo yung laging inutangan ng 10 million. Hindi nyo alam, ginamit sa project, okay lang.
Ngayon, church, ay po yung napakahalaga. Tayo nagkakaisa as a church na we are going to spread the gospel. I-observe natin ang ordinances. The two ordinance, baptism and Lord's Supper. Ngayon, sabi ng iba, Pastor, kailan ka nagkaka-Lord's Supper? Minsan ginagawa namin once a year. Ngayon, kaya Lord's Supper, kailan ka nag-supper? Kanina umaga? Sa iba, hindi masyado binibigyan ng importansya yan. Ang Lord's Supper sa iba, umaga, tanghali, merienda or lunch. Tayo, stick tayo, kaya nga supper. Sabi daw ay, wala naman nakalagay sa Bible na gabi ginawa. 6 o'clock. Ano yun? Very clear yan. Amen? So, pag tayo ay, ang church, mga kapatid, ay we are responsible to spread the gospel, observing the ordinances and building up members to bring glory to God. Kaya yung discipleship ay napakahalaga. Kailangan tayong lumago. So, pag sinabing description ng simbahan, mga kapatid, the church is the hospital for hurting. Kaya maganda yung naka-smile. Ano ba, may problema ka. Ang problema ka. Tapos nagsimba ka. Pagdating mo simbahan ng mga naka-smile, ay nawala na yung hurt niya. Oh. Ay pero kung masasalubong mo dyan good morning. Hindi ka man lang pinansin. Parang na good morning ka sa poste. Nakita mo kayong poste nagsalita? Pagka nagsalita ang poste, tatakbo ka na. So, church is a hospital for the hurting. It is the college for Bible education. Alam niyo ba pag ikay nag-aaral salita ng Diyos? The knowledge and the wisdom that you can get, it's more than education and kahit pa sabihin natin doctorate o ano man yan. Walang hihigit pa sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya sabi ng Panginoon kay Solomon, tell me what you want, and I will give it to you. Sabi ni Solomon, please give me wisdom. See, kayamanan, mawawala yan. Pero if you have the wisdom of God, at yan i-apply mo sa buhay mo, napakaganda ng buhay niyan, mga kapatid. Kaya ito ay boot camp for training. Kaya dito, as a church, through the teaching of the Word of God, ay tayo nadidisiplina. Natuturuan tayo. Dito na tayo natututong magdamit ng tama. Oh, kaya hindi pwede yung kanina, sabi sa akin yung naglalaro yung mga bata sa Tagaytay doon sa NAC, yeah. Doon sila, naglaro sila doon. Sabi doon nung sa basketball, Sir, magsisimula na tayo. Handa na ba kayo? Opo. Talaga, handa na kayo? Opo. Ay mga naka-jogging pants. Ganyan po kayo maglaro? Opo. Bakit bawal ba mo naka-short? Hindi naman po, pag nasa bahay. Yun, nagtataka sila. Kalahin mo yan, dalawa lang na player doon, Kalawan at saka San Pedro, ng mga naka-jogging pants. Ay, hindi naman tayo may paglaro sa NBA. Just to play sports. Kaya yung ibang mga Kristiyano magsiswimming, my goodness. Ay, alam nyo ngayon, grabe na talaga ngayon magdamit ang mga, lalo yung mga babae. Very short talaga. Grabe. Kahit saan. Lalo yung mga galing sa iba't ibang bansa. Doon sa hotel, pag nagkain na doon, my goodness. Grabe. Iba na talaga ang mundo ngayon, mga kapatid. They don't cover their body. Kaya, kailangan natin ng Bible. Dito lang naman tayo na ito salita ng Diyos .
ito'y training. At ito ho ay isang restaurant para tayo mabusog ng salita ng Diyos. Amen? At ito rin po ay, sabi ng Bible, ay, ang tawag dito ay Bride of Christ. The Bride of Christ. Maraming hindi nila matanggap yan ay nasa Bible. Meron bagong nag-a-attend doon sa Thailand, Pilipina, pero married to Thai. Sabi ko, thank you for coming, ma'am. Sabi niya, I'm attending in a kind of church. I attend because the Bible says, Christ is not divided. Nga naman. Sabi ko, sino mag-hati-hati sa Panginoon? Pero, dapat meron tayong isang church. Saan ka nag-church? Kahit saan. Pwede ba yun? Saan ka natutulog? Kahit saan. Saan ka kumakain? Kahit saan. Saan ka pupunta pag namatay? Kahit saan. Hindi pwede. Dapat may specific tayong tinuturo. Amen? Kaya, sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14, for as the body is one, and hath many members, and all members of that one body being many are one body, so also in Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jew or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into the Spirit. For the body is not one member, but many. Tandaan po natin, yung pong church, yan pong nire-refer dito is the body of Christ. The church is the body of Christ. Why? Because He is the head. That's why you cannot separate the head from the body. Dahil ganun. Ngayon, siyang head. Siyang magdidictate sa church. Ano i-dictate niya? Salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay may freedom para mag-aral ng salita ng Diyos. What is the purpose of the church? Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. Sino malakas ang boses pwede magbasa? Kasi yung aking boses pakibasa malakas. Sino? Ephesians 4. Amen. Kaya kailangan ito, mga kapatid, yung sa verse 11, and He gave some. Sino yung He gave some? Ang Panginoon. He gave some what? Apostles, some prophets, some evangelists, and some pastor, and teachers. Bihira, no? Grabe, no? Okay, so dapat po ang simbahan is very clear na ang church ay tumutulong parang isang anak ng Diyos ay maging matured Christian. Pero kung lagi kang absent, hindi ka magmamature. Para kang laging bini-baby. Dapat sunod-sunod. Gawin natin yung tungkulin natin. You read the Bible, somebody will disciple you. You will grow fast. Mabilis ang paglago mo. Kaya, and then, sabi dyan ay, do the work of the ministry. And then, it will edify you. It will build your Christian life. Hindi ka na madaling ma-offend. Pag sinuway ka, kasi you acknowledge the Word of God, na yan ay authority natin. Kaya tayo ay merong unity sa teaching. Kaya mahalaga po yung Sunday school. Don't miss the Sunday school. Sunday school is a teaching. Sunday school, a time to learn.
So bago ka pumunta ng worship service, mayroon ka ng wisdom, mayroon ka ng knowledge about the Word of God. Amen? Kaya, lalo po yung verse 14, it emphasized that the church will guard Christian from false doctrine. Kalahin mo yan, mga kapatid? Yan ay babantayan ka. Iingatan ka kasi marami ng mga bagong doktrina. Pag backslider ka daw, hindi ka aakyat sa langit. Tatapong ka doon sa outer darkness. Oh, may mga bagong doktrina naman lumabas na yung John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yung water daw doon ay yung panubigan ng nanay. Sari-saring lumalabas. Kaya dapat mag-ingat tayo. Kaya mahalaga yung meron kang salita ng Panginoon. Kaya wala naman yan noon eh. Ngayon na lang lumalabas kasi yan. Ang mga tao, sariling katalinuhan ang ginagamit. Tayo ay dapat mag-subject tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya tandaan po natin, napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. See, the church is also for bring glory to God. Ang simbahan ng tayo as a church ay tayo nagdadala ng kaluwalhatian para sa Panginoon. Lagi natin ginagawa ang mga bagay na yan, not to please men, but to please God. We come to church not to please the pastor, not to please anybody, but to please God. Katulad na sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. And then dapat po ay tayo ma-develop ang bawat miyembro spiritually. Dapat ma-develop tayo. Kaya hindi lang yung dapat tayo nauupo tapos wala naman dalang Bible. Ang dala ay cellphone. Oh. Yan, dala. Punta ka ng church, ang dala mo, humble heart and the Bible. Amen? Minsan, mayroong mga galing sa ibang simbahan, mga hyper ang paniniwala nila. Tapos ay nag-Sunday school. Hindi naman siya miyembro. Mamaya ay nagtaas ng kamay. At tapos nagtanong na. Very unethical yun. So, kung mayroon kang katanungan, pagkatapos ng pag-aaral, saka ka magtanong. Mas marunong pa kaysa nagtuturo. Bakit hindi ikaw inilagay ng Diyos na magturo? See, tandaan natin mga kapatid, ang nais ng Diyos tayo maging matatag, maging consistent. Ano sa 1 Corinthians 15:58, be therefore, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for your labor is what? Correct. Your labor is not in vain in the Lord. Hindi yun. Alam niyo, pagka ikaw pag-attend off and on, wala kang masyadong maunawaan. Consistent dapat. Amen? And then, sabi ng Bible, tayo ay dapat maging haligi at pundasyon ng katotohanan. Sapagkat ang church ay the pillar in the ground of the truth. Siyempre, pag haligi yan, nasa hulog. See? Pag ang haligi wala sa hulog, delikado yun. Dapat straight. Pillar in the ground of the truth. Paano yung mangyayari sa atin kung wala tayong alam? Kaya hindi lang po yung, kasi sa iba, makasimba nga, pero walang natutunan. Pag uwi, yung pa rin. Tandaan natin, the Word of God changes life. Kaya tanongin natin, magkaroon din tayo ng personal evaluation. Ano ang ginagawa ng mga businessman pagka may mga tinda, pagkatapos mag-New Year? Inventory. See? Pag nag-inventory yan, alin ang inaalis?
Yung hindi nabibenta. Yung hindi kailangan. Kaya mas maganda magkaroon tayo ng inventory sa buhay natin. Huwag kang magkaroon ng inventory sa buhay ng iba. Yung buhay mo. Ang inventaryo mo, ikaw ang nakakaalam, pati sa buhay ng iba, hindi mo alam yan. Kaya magkaroon sariling inventory. Yung aking church attendance. Yung aking Bible reading. Yung aking prayer. Yung kayang ugali ko. Yung magandang inventaryo eh. Yung kayang ugali ko. Yung taong hindi marunong magpatawad. Kasi perfecto na siya. He or she is a perfect sinner. See? Alam niyo, pag ikaw'y marunong magpatawad, may kapayapaan ka. Meron talagang taong hindi mo pwedeng makasundo. Sabi nga ni Paul, how can the two walk together except they be agreed? See, meron mga tao na, wala akong kaaway, ayaw ko na may kaaway eh. Pero maaaring kami ay hindi magkasundo. Ay di ba, bayaan ko siya. Di ko siya pakialaman, huwag siya makialam. Yung ugali niya, ugali ko, ako magsusulit sa Diyos, siya magsusulit din. Pero as a church, ay dapat nating matutunan. Marunong tayo magpatawad. Amen? Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, paano ka patatawarin? Ikaw ba hindi nagkakasala? Tingnan mo ang mukha mo sa lamin. Siguradong hihingi ka ng kapatawaran. Ang mga dapat nating matutunan mga kapatid. We need to humble ourselves. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay na ito. Nung isilang ka sa mundong ito. Wala kang dala kahit ano. Ay ngayon, anong mayroon ka? Sinong nagbigay niyan? Sinong nagbigay niyan? Kung anong mayroon ka ngayon, sinong nagbigay? Sa Diyos. Kung ikaw'y talagang tama, matino ang iyong pag-iisip, tatanggapin mo na ang Diyos ang nagbibigay. Because God is the greatest giver. Pero, hindi natin, kung ipagmamalaki ba natin, yan ay bigay ng Diyos. Wala tayo doon. Kaya, pag binigyan ka ng Panginoon, ano may bibigay siya ng Panginoon, may plano ang Diyos sa buhay mo. Ang Panginoon ay gusto magkaroon ng accomplishment sa buhay mo. Ay, kayo din sa pamilya. Ay, sabi ng Bible, kung lalaki ka, mag-lead ka. At ang pag-lead mo, ay hindi mo pwedeng i-lead na hindi mo ginagawa yung pinag-lead mo. Hindi lang tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos ipinamumuhay natin. Are you listening? And then, sabi ng Bible, tayo po ay maging haligi at suhay. Hindi yung tayo ay haligi at pasaway. See? Haligi, ikaw ay pillar. Sa building, ang napakahalaga ng pillar. Ngayon, ang balita, the big one is coming. See? Ilang lindol. Bakit daw ang Pilipinas ang pinakamaraming lindol sa buong mundo? Pero pag matibay ang foundation, yun. Ang Vietnam, walang lindol ang Vietnam. Bagyo ang dumarating. Pero ang mga building nila doon, hindi katulad ng katatag ng ganito. See? Pero, makita po natin na mahalaga yung haligi at suhay. Alam niyo yung suhay? May haligi at suhay. Hindi sungay, ha? Suhay. Breeze. Di ba? Suhay at haligi. Yun, ng katotohanan. Yan po ang sabi ng Bible. And then, what's the purpose of the church? To evangelize the world. Upang ang buong sanlibutan makakilala kay Kristo bilang sariling
pagligtas. Kaya, pag binasa natin mga kapatid, itong Book of Acts, ito yung pinakang example ng church. Yung Book of Acts. Kaya nga, we are a Book of Acts. That's the Acts of the Apostle. That's the Acts of the first church. Kung ano yung ginawa, ito yung ating pattern. Kaya ano yung pattern natin sa kanila? Tandaan po natin na pagkatapos na si Kristo ay umakyat sa langit, binigyan niya ng Great Commission to evangelize the world. Pero pag pinag-aralan mo, anong klaseng simbahan ito? Una, it was a praying church. Sa Acts 1:14, all this continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Kaya kalahin mo yan? Sa prayer meeting, andun yung nanay ni Kristo, si Mary, mother of Jesus, nasa prayer meeting. Ay kung buhay si Maria at nandito San Pedro, hindi yan pupunta niya sa landayan, dito pupunta yan. Ang sabi ng Bible sa Acts 2:42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Acts 6:4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Alam niyo kapatid, if you are not praying, you are not going to grow spiritually. The prayer is one of the gates of our spiritual life. Ang iba, pagkakain na, hindi mo lang nagpipray. Naalalang magpray pagkatapos kumain. Ay Lord, thank you pala. Dapat mag-pray. Every head of the family, you have to be an example that you know how to thank God for the food that you receive with your family. Turuan nyo ang inyong mga anak, manalangin. Para paglaki nila, dala nila yun. Amen? Amen. And then it was a soul-winning church. It was a soul-winning church. Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Acts chapter 8, verse 4, therefore they were scattered abroad, went everywhere, were preaching the word, Jesus. And then Acts 8:35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Acts 16:5, and so were the church established in the faith and increased number daily. Acts 16:32, and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Every Christian is to be a soul winner. Are you listening? Not only the preacher, the pastor, tandaan po natin the growth of the church. Tandaan po natin, mas mabilis kung ang lahat ng miyembro ay sasama at matuto na mag-soul winning. That's the main thing why Jesus came. Can you imagine? Nasa krus na si Kristo na soul winning niya po yung nasa kanan. Di ba? Hanggang doon sa cross. Minsan, pinupuri natin si Lazaro kasi napunta sa langit. Pero tandaan natin, si Lazaro nakapasok sa bahay ng mayaman. Ang kinakain niya, yung nahuhulog na mumu ng mayaman. Ay, mayaman, titikman lang yung karne. Halimbawa, chicken, kagat ng isa, ayaw na, ihulog na yun. See? Pupulutin niya yun. Ay, nakapunta na. Nakapasok nga. Nasa gate nga siya. Tapos nakapasok. Pero hindi niya malang na-witnessan yung mayaman. Siguro, na-intimidate. Huwag tayong ma-intimidate sa mayaman. Sabi ng Bible, mahirap ang mayaman pumasok sa langit. Pero hindi imposible. O si Jesse Penny, napaka-mayaman yan, milyonaryo yan. Hanggang ngayon, yung tindahan niya, existing pa. Jesse Penny. He is a Christian. Tapos iniimbitahan siya. Ang sabi doon sa inyo, nag-iimbita, I cannot come. I am very busy.
Sabi ni Jesse Penny, are you busier than the Lord? The Lord, on Sunday, He is in church. He has time in church. So you are busier than God? Hindi imposible mayaman, masave. Kaya huwag tayong ma-intimidate. Kahit na sino matatalinong yan. Pag hindi mo alam ang tanong, huwag mo na sagutin. Mayroon kang magrunong-runungan. So, it is a soul-winning church. It is a powerful church. Acts 4:33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. The disciples were accused of turning the world upside down with their doctrine, but actually, they were turning the world right side up. Ina-accuse sila, gawa ng doktrina nila. Ano yung doctrine na ipinangaral nila? It's about the Savior, Jesus Christ. That Jesus is the only Savior. That Jesus is the only way going to heaven. Alam niyo, nakakalungkot yun mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Lagi nga tayo nasa church, pero hindi mo pa rin alam kung ikaw ay saved na. Parang si Judas, 3 years na kasama ng Panginoon, pero unsaved. Sayang. See? And then not only a powerful church, but it is a preaching church. This is the Baptist favorite. Tandaan po natin, much of the book of Acts is made of sermon, preaching. God blesses the church that major in preaching. Amen. Preaching. Ang sabi sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross to them that are perished is what? Foolishness. But unto them which are saved, it is what? The power of God. Kaya yan ang Baptist favorite, mga kapatid. Kaya pag binasa mo the whole book of Acts, makikita mo andyan yung mga preaching sa Acts 2, Peter at Jerusalem. Acts 7, Stephen before the council. Acts 10, Peter in Cornelius' house. Acts 1 at 13 and verse 5, Paul and Barnabas at Salamis. Acts 13 verse 14, Paul in Antioch. Hindi in Antioch. Acts 14:1, Paul and Barnabas in Iconium. Acts 14:8, Paul in Lystra. Acts 16, Paul in Thyatira. Acts 17, Paul and Silas at Berea. Acts 17, Paul in Athens. Acts 18, Paul in Corinth. Acts 19, Paul in Ephesus. Acts 20, Paul in Troas. And then Acts 28, Paul in Rome. Puro preaching yan. Kaya punong-puno ang book of Acts ng preaching. Mga kapatid, magpasalamat tayo na tayo na simbahan na preaching church. At hindi natin ikinakahiya ang pinipreach natin. Mga kapatid, ang mahalaga po sa atin ay tayo maging faithful. Dapat maging common sa atin, magkaisa tayo. Let us be united. Walang payabangan, walang pasikatan. Ang pinakamagandang makita sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos ay yung ating humility. We need to humble ourselves, acknowledge your sin, acknowledge who you are, acknowledge who Christ in you. Mahalaga po yun. At ang pinakamaganda, magkaroon tayo ng obedient heart. That's why church is very, very important. You will never grow outside the church. Kahit nga sa secular school, matututo ka ba kung nasa labas ka ng classroom? Hindi. How much more sa church? At igagaranti ako po sa inyo, in 47 years, wala po tayong pinag-aaralan dito kundi salita ng Diyos. Pero mayroon pa rin mga Kristiyano na hindi natututo maging faithful. Ang pinakamaganda, ito yung magsimula, number 1, sa padre de pamilya. And be a good leader na ang ating sinusunod ay ang Panginoon. Pinakamagandang halimbawa ay ang Panginoon. At sa simbahan natin mga kapatid, wala tayong ibang pinupuri, wala tayong ibang itinataas, kundi ang Panginoon.
not the pastor. The pastor is a servant of God. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, if I be lifted up, I will draw men unto me. Hindi sinabi doon, pagka mayayaman ang nilift up, ang mga tao'y lalapit kay Kristo. Hindi ho. Pag si Kristo ang ating itinaas, how are you going to lift up Christ? We need to preach that Jesus is the only Savior. He is the only way. He is the only truth. Outside Jesus Christ, there's no salvation. Kaya pasalamatan po natin, church. Kaya ko po ito, Prince, una ngayong gabi, ay may commission po tayo pangalawa in preparation sa atin pong yung ordination. Kasi church ang nag-o-orden, ang church ang nagsisend out. Amen? Kaya i-evaluate natin, inventory natin ating sarili. Anong klaseng miyembro ako ng simbahan? Why you need to be a member of the growing church? Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Pahalagahan natin sa ating buhay sa bawat pamilya. May turo natin sa mga anak. They will never grow. Tandaan natin, ang mga anak ay blessing yan. Pero pag hindi natutong sumunod sa magulang, problema yan. Kaya kailangan matutunan sumunod. Kaya tayo as a church, we are all children of God. We are baptized by Baptist baptism. There's only one baptism in the Bible. Wala pong sprinkling, wala pong pouring, but immersion. Why immersion? It is the picture of Christ's death, burial, and resurrection. Ay ngayon nga, may bautismo na ngayon, bagong uso ang bautismo. Hindi patihaya, kundi pataob. Oo, nakita ko sa video mismo. Binabautismo kita sa pangalaman ng Espiritu, itinaob. Ay hindi mo naman pwedeng i-picture ng death, burial, resurrection. Sino kaya naglibing na pataob ang inilibing? Sari-sari nang nalabas ngayon. Salamat sa Diyos. God never changed. And His Word never changed. And His Word is powerful that changes life. If you are here tonight and you are not saved, God can save you tonight. Somebody will talk to you about God's simple plan of salvation.